senador mga kababayan na uupo na senator judges na daldal ng daldal. At lantaran mga kababayan na pinapangalandakan yung kanyang posisyon. Hindi na po naiya sa ating mga mamamayang Filipino na supposedly ang isang senator judge mga kababayan should be impartial. Pag ikaw Wes, hindi ka dapat dumadaldal ng dumadaldal, lalo't yung kaso, uupo kang huwes. Saan ka nga nakita ninyo mga judges natin sa korte? Just like the senator judges. Hindi sila nagsasalita kasi hinihintay nila yung presentation ng mga ebidensya both by the prosecution and the defense. Yung posisyon ng judge nilalabas mga kababayan during the promulgation of the case. After hearing all the sides, after evaluating thoroughly evaluating all the evidences presented. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, Bicolano broadcaster, vlogger from Albay. Grabe po ito mga statement ni Amy Marcos. Yan, sabi niya, just accept that BP Sara impeachment has already failed. May judgment na po si Amy Marcos, just like Senator Bato. Ganon din mga kababayan yung naging statement ni Marcoleta. Sabi ko sa inyo, somebody mga kababayan from the prosecution panel, I think kailangan ninyong ipetisyon itong mga kakamping senador ni Sara Duterte, ni Digong po, mga proud na sila ay Duterte senators, to inhibit. Kung sila nga po mga kababayan, yung mga judges ng ICC, yung dalawang judge, initisyon po na i-disqualify, na humawak ng kaso. Pero anya Mr. Maravillas, diba nireject yung petition? Nireject po kasi baseless. Yung mga ICC judges, hindi man po nagsasalita tulad ng mga senator judges natin, yung uupong senator judges, na talagang nagsabi na sila ng kanilang posisyon. Walang ganon sa ICC. So may basis po to disqualify or to petition, to file a petition against them, to inhibit from sitting as senator judges. Tama po, mga kababayan. But before natin pag-usapan, kasi kanina nag-press ko na rin po, may mga usap-usapan kasi, baka daw hindi na matuloy ang impeachment trial. Nagpa-press con mga kababayan si Senate President Chis Escudero. So mamaya, i-replay natin mga kababayan. But before that, dito muna tayo sa ating joke time para bawas tensyon. Tama po, bawas stress. Padala ni Bonkip. Kwento mga kababayan to ng estudyanteng si Baste. Pinatawag si Baste ng kanyang teacher po. Kasi tamad na mag-aral. Sabi ng teacher doon kay Baste, isama mo bukas yung parents mo dito sa eskwelahan. Gusto kong makausap. Sagot naman siyempre ni Baste, yes ma'am. So, kinaumagahan, sabi ng teacher, kayo pala yung tatay ni Baste. Ito kasing anak po ninyo, tamad mag-aral, kaya palaging bagsak sa mga grades niya. Sabi ng tatay, ikaw naman kasi Baste, ba't di mo gayahin yung kaklase mong si Bongbong? Masipag mag-aral at matalino. Sagot ni Baste sa kanyang tatay, kasi naman po, si Bongbong mana sa kanyang tatay. Matalino yung kanyang tatay. Backfire? Kaya pala nag-backfire, matalino yung tatay ni Bongbong. Kaya mana sa kanyang tatay si Bongbong. Si Baste, anak din sa tatay. Laging bagsak. Repeater. Sino anyang Mr. Maravillas yung Baste? Ewan ko po, wala mang apelyido. Basta yun ang mga pangalan ng pinadalang kwentong katatawanan po ni Bonkip. Anyway, joke man lang po na may katotohanan na niya Mr. Maravillas. Siya man lang yung nagsabing 75-75.
and repeater. On record. Anyway, padala mo na lang po yung GCash number mo. 200 pesos agad. Ito na po. Kasali ka na rin sa ating monthly draw. 5,000 pesos pag nabunot po ang inyong entry, ang inyong pangalan. Pag hindi nabunot, sa December po, sa grand prize, qualified ka pa rin. 10,000 pesos na yung cash prize. O, yung mga gusto magpadala ng kanilang mga entries, send nyo po yung inyong mga kwentong katatawanan sa Dante Maravillas blog, sa Messenger po. O kung hindi po, dito sa Facebook account natin, Dante Maravillas. Yung Dante Maravillas blog, page natin yon sa Facebook. Yung mga kwento po ninyo, dapat brief story lang po. Hindi masyadong mahaba para hindi boring pakinggan. At huwag bastos. Walang censored po na kwento. Not allowed dito po yung censored. Tapos yung nakakadiri, huwag naman ganun. Matuturn off yung ating mga tagapanood kasi. Baka po ma-delete pa tayo. Violation ng community standard. Sayang naman yung ating channel. So, balikan natin mga kababayan itong issue dito kay Amy Marcos tapos kay Marcoleta. Sa kasi bato, nauna na natin na sinupalpal yung mga pinagsasabi nito. Nadagdagan pa. And ngayon mga kababayan, si Amy Marcos na at si Marcoleta. Kaya sabi ko nga, I think di dapat ito palampasin ng prosecution. Somebody from the House Prosecution Panel, dapat siguro erase ito. Sinasalaula mga kababayan itong mga senador, yung mismong institusyon. Imagine, sino pa magtitiwala mga kababayan sa Senado? Wala pang presentation po. Na-postpone pa naman po kasi ito naman si Senate President Chis Escudero. May problema din. Kaya inuulan na po ng batiko si Chis Escudero. Ito na nga yung balita dito sa Politico News. Dinidribble na, papatayin lang pala. Chis Escudero leads 11 kill impeachment senators. Sino-sino ito mga kababayan? Yan Nakikita ninyo yung mga pagmumuka. Ito yung mga perceived senators na posibleng bumoto para i-acquit si Sara Duterte. Pero ang mas matindi rito mga kababayan, yung mga nagsasalita talaga. Ito si Bato, very vocal siya. Si Bongo, si Robin Padilla, dagdagan pa mga kababayan ni Amy Marcos. Ang wala rito si Marcoleta. Ito kasi si Marcoleta kasi bagong senador. Ito re-electionista nanalo. Tapos si Bato, si Bongo, mga incumbent senators. Yung panawagan po ni Chis Escudero na i-avoid yung mga pagsasalita, mga statements that could prejudge the case. Hindi man po pinapakinggan nila. Tingnan ninyo itong statement ni Amy Marcos mga kababayan. Nang pumunta siya kasama si Sara Duterte doon sa The Hague. Sabi ni Amy Marcos, just accept that BP Sara impeachment has already failed. Ito yung report ng GMA News. Re-elected Senator Amy Marcos said that the bid to remove Vice President Sara Duterte via impeachment has already failed amid the postponement of proceedings in the Senate. Para sa akin, yan ang importante. Makatulong sa tao at tigilan na ang pangunguna ng pampolitikang impeachment na yan, sabi po ni Amy Marcos. Pero sa kabilang banda, bakit inuurong yung impeachment? Tanggapin nyo na, talo na ang impeachment. Yun lang yun. Kahit ngayon, kahit sa Hulyo pa, talo na. Saan ka nakakitang senador mga kababayan na uupo na senator judges na daldal ng daldal? At lantaran mga kababayan na pinapangalandakan yung kanyang posisyon. Hindi na po naiya sa ating mga mamamayang Filipino na supposedly ang isang senator judge mga kababayan should be impartial. Pag ikaw Wes, hindi ka dapat dumadaldal ng dumadaldal. Lalo't yung kaso, uupo kang huwes. Saan ka nga nakita ninyo mga judges natin sa korte? Just like the senator judges. Hindi sila nagsasalita kasi hinihintay nila yung presentation ng mga ebidensya both by the prosecution and the defense. Yung posisyon ng judge nilalabas mga kababayan during the promulgation of the case. After hearing all the sides, after evaluating thoroughly evaluating all the evidences presented,
doon pa lang sila po maglalabas ng desisyon kung acquittal ba o conviction. Pero tingnan ninyo ito, na mga Duterte senators, sumama na si Amy Marcos kasi inadapt siya na senador ng mga Duterte. Ngayon pa lang mga kababayan, may desisyon na sila. Payag kayo sa ganitong uri ng mga senator judges na uupo. Kaya tama po mga kababayan, yung komentary ni Yayam Dizon, isang Marcos loyalist. Basahin ko po sa inyo, i-share ko sa inyo. Saktong-sakto po. At ito po, ito rin mga kababayan, yung lagi nating sinasabi. Hindi nakatiis mga kababayan si Yayam Dizon, talagang nagsalita na siya. O ito, basahin ko po sa inyo. Sabi ni Yayam Dizon, Senator Amy Marcos is not just rubbing salt into the wound. She is taking a sledgehammer to the very foundation of justice and democracy. Her brazen declaration that the impeachment bid against Vice President Sara Duterte is talo na, even before the Senate has convened the impeachment court, is not only callous but also blatant mockery of the constitutional duty of senators to act as impartial judges. Correct po. Ginawa niya katawa-tawa ang ating Senado. Sinalaula niya, mga kababayan, ang Senado as an institution. Sino pang maniniwala sa Senado ngayon? With this kind of senators, mga kababayan, nauupo nga sila na senator judges pagkatapos, wala pang judgment, hindi pa nga nakakonvene yung Senado as impeachment court. May desisyon na po sila. Anong desisyon? To acquit. Napakalinaw. Talo na niya kayo. Bayag kayo, mga members ng prosecution panel na ang uupo ng mga senador po, itong mga Duterte senators, payagan. Wala pang presentation ng mga ebidensya, judgment na sila. Payag kayo sa ganon. I think somebody from your end, should file a petition na dapat ito pong mga senador na may judgment na po, na nag-display na po ng kanilang partiality, should inhibit from sitting as senator judges. Pag hindi po, sino pang maniniwala sa inyo? Dapat itong Senado, kasi invaded na po ng may mga tupak yata sa ulo, wala na yung dating Senado, naka-respeto po. Gone with the days of truly honorable senators. Makikita ninyo ngayon, ilalapastangan na mismo yung ating Senado. Tapos tayo sumisweldo sa kanila. Payag kayo sa ganon. So yun ang ating yung ating suggestion to the prosecution panel. Sino pa ba? Or maybe some concerned lawyers, siguro from the IBP, should file a petition as taxpayers. Hindi pwede ang ganito. Ipa-inhibit natin dapat itong mga senador who displayed partiality in favor of the impeached official po, even before the presentation of the articles of impeachment po. Sinabi na nila, talo na. Yun ang nakakalungkot mga kababayan. Hindi natin maintindihan kung bakit ganito ang uri ng mga senador. Inayaan nating makaupo sa posisyon. Kaya sabi ni Yayam Dizon dito sa kanyang post, hindi lang ito bastos at makapal ang muka. Ito'y tahasang paglapastangan sa proseso ng impeachment at sa mga Pilipinong naniniwala na ang katotohanan ay dapat ipaglaban. Amy is supposed to stand for fairness in the rule of law, but here she is openly declaring the outcome of a trial that has not even begun. That's not just unethical. It's borderline illegal or unconstitutional. Tama po. Huwag dapat silang hayaan makaupo as senator judges po dito sa impeachment trial ni Sara. Unang-una, ang dapat na mag-call ng attention nito, kailang parang wala tayong maasahan kay Chis Escudero. Siya yung nagsabi, calling all senators na mga kasama niya to avoid issuing statements na katulad nito mga kababayan. Kasi nga, uupo sila na senator judges. Wala man po makinig mga kababayan kay Chis Escudero. You see? So makaduda yung leadership talaga po. Walang strong leadership si Chis Escudero sa Senado. Hindi man siya pinapakinggan. Kaya kailangan po should be from the prosecution panel, sino pa man, or somebody from the legal profession ang dapat tumayo and file a petition before the Senate asking the Senate leadership na huwag paintulutan itong
mga senador, mga kababayan, na nagpahayag na ng posisyon sa impeachment case na wala pa nga po, di pa nagsisimula ang trial, may judgment na po sila. Sinira nila yung tiwala ng ating mga mamamayang Pilipino sa mismong institusyon, sa Senado mismo. Sabi po ni Yayam Dizon dito, para sa isang Marcos na dapat sana ay natuto na sa aral ng kasaysayan, nakakahiya at nakakatakot ang ipakita ang ganitong klaseng arrogance. Hindi lang siya traidor sa pamilya niya, traidor siya sa mga Filipinong nag-aangad ng katarungan at katotohanan. Her remarks are an insult to the Filipino people who deserve nothing less than a fair trial and an honest reckoning with the allegations at hand. Tama po. Sino pang maniniwala sa kanila? Di ba po? Sinira nila, mga kababayan, ng tiwala ng ating mga mamamayang Filipino. Ngayon pa lang. Siguro dapat i-abolish na lang natin. Somebody from the Congress. May mga nananawagan na noon ng unicameral na lang po. Wala na yung Senado. Kasi inefficient po yung Senado, pati sa pagpasa ng mga batas, napakabagal po. Lahat po grandstanding, mga kababayan. At yung Senado, kung sino-sino na lang po ang kumakandidato, tumatakbong pagkasenador, hindi na tulad nung panahon ng mga naupong senador are the likes of Salunga, Tolentino, Rojas, Tanyada, yung mga bigatin po, Jokno, Usmeña, yan ang mga uri kalibre ng mga senador. Ngayon kung sino-sino na lang po, basta't sikat, mga kababayan. O tingnan ninyo ang nangyari sa ating Senado. You see, si Amy Marcos sumama pa. Pati yung utak niya, mga kababayan, infected na rin. Nawala sa katinoan po. Imagine, uupo kang senator judge. Pagkatapos, dumaldal ka na. Natalo na yung kaso. O ba't uupo ka pa? Para wala pang presentation ng ebidensya, may judgment ka na. Di ba po? Di ba harap-harapang pagsalaula, mga kababayan, ng ating Senado as an institution? Sabi dito ni Yayam, tila ba nakalimutan ni Amy na ang Senado ay hindi laruan ng kahit sinong politiko? Hindi lang ito labanan ng kapangyarihan, ito ay laban para sa katotohanan at dangal ng bansa. Let her be reminded, the people are watching and they will not tolerate his blatant abuse of power. Maya ka naman kahit konti lang, sabi ni Yayam Dizon. Wala siyang recommendation na dapat pagpaintulutan ng Senate leadership itong si Amy Marcos to sit as one of the senator judges. Just like Bato Bongo, Robin Padilla. Ngayon po, sumama pa si Marcoleta. Ganon din po, abogado pa naman. Maintindihan natin siguro si Bato, si Bongo, hindi mga abogado si Robin. Nandun sila sa loyalty. Pati si Amy Marcos, di din abogado. Nandun sila sa loyalty not to the Filipino people but to the Duterte family. Kaya lang, dati nga ako dito kay Marcoleta, sumama na si Marcoleta, mga kababayan, sa ganong uri ng pananaw. May posisyon na rin po siya. O ito po, sinabi niya doon sa dahig. Yun po ang nangyari. Umanda sila. Ito pong impeachment na kinakasa nila, bahala sila. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, ituloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw niyong tumigil, purbahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Malinaw po, for acquittal siya. Wala pang presentation ng mga ebidensya. Itong si Marcoleta, kasi abogado siya,
He should sit not as a senator judge, mga kababayan, kundi as a lawyer, defense lawyer ni Sara. Pwede siya doon, pero to sit as senator judge, dapat isama po ito ni Marcoleta sa dapat ipetisyon na dapat siya mag-inhibit as senator judge kasi may posisyon na siya, acquittal. You see? So ito yung nakakalungkot. Iwan ko sa rules ng Senado kung pwede yan. Na sitting senator siya, mag-inhibit siya voluntarily kasi hindi siya pwede na maging judge kasi may posisyon na siya. Then, he has to inhibit himself to sit as a senator judge and be a legal counsel na lang, a defense counsel ni Sara Duterte. Doon siya, parang yung sa Senado mga kababayan, gusto mo mag-sponsor ng bill. But you are the sitting Senate President or Presiding Officer. Kahit sa sangkuning panlalawigan, naging konsyal po ako, kaya alam ko yung rules. Pag yung Vice Mayor sitting as a Vice Mayor sitting as Presiding Officer, may gustong i-sponsor na ordinansa o resolusyon, ang kailangan niyang gawin, inire-relinquish muna niya ang pagiging Presiding Officer. Then, sasama siya sa deliberation kasi sponsor siya ng ordinance o resolution. He has to defend the ordinance or resolution on the floor. So, bumababa muna siya. Nagpapahalili muna siya ng kung sino. Usually yung number 1 councilor. Ikaw na muna niya ang mag-preside because I'll be defending this ordinance na ako yung sponsor. Ganon din dapat dito. Ewan ko kung ano, hindi ako familiar ng rules ng Senado. If it is possible, sa ating Senado, si Marcoleta bilang abogado, tumayo na lang siyang abogado. Walang problema yon sa atin. And I think sa ating mga mamamayang Pilipino, kasi Duterte man talaga siya. But to sit as a senator judge, I think hindi po yun katanggap-tanggap, mga kababayan. Kasi nag-display na siya po ang kanyang partiality. Napakalinaw po. Ganon din po si Bato, si Bongo, si Robin Padilla. And this time mga kababayan, ang latest, itong si Amy Marcos. O ngayon, nagpa-press con si Chis Escudero. Kasi di ba yung mga mainit na usap-usapan ngayon, DOA na daw ang impeachment case laban kay Sara. Ito na nga yung balita dito. Dinidribble na, papatayin lang pala. Chis Escudero leads 11 kill impeachment senators. Senate President Chis Escudero is reportedly determined to bury the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A move seen by insiders as a calculated play to keep the Duterte bloc in his corner and secure his hold on the Senate presidency. Politico learned that at least 10 senators are backing Escudero's play, either as outright Duterte allies or fence sitters who'd rather not rock the boat. For starters, those known to be openly opposed to Duterte's impeachment are the PDP Laban Bloc Senators Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, while Senator Amy Marcos had either vowed to fight the trial to the very end. Outgoing Senator Cynthia Villar and her son Senator-elect Mark Villar are also expected to side with Duterte, given the close ties between the family and the Dutertes. In fact, Duterte actively campaigned for Cynthia's daughter, Las Piñas Representative Camille Villar, who secured a Senate seat in the 2025 midterm elections. So yun mga kababayan, ang sitwasyon sa Senado. Sabi dito, Senator Sherwin Gatchalian and J.B. Ercito have expressed lukewarm positions on the impeachment, with Gatchalian posing for its postponement to focus on priority legislation. Ercito, for his part, said there's no need to rush the trial, describing it as divisive. Insiders told Politico that Senators Joel Villanueva and Jinggoy Estrada are also reportedly inclined to support shelving the impeachment trial. Escudero's announcement that the articles of impeachment against Sara will be read on June 11, the last session day before Sine Die, fueled further speculations that he's running out the clock. The timing conveniently lets the Senate focus on priority measures while leaving the impeachment case to languish.
Pundits believe Escudero's move to shelve the trial is aimed at maintaining the Duterte's black support to keep his hold on the Senate presidency. For her part, Duterte has signaled she is ready for the showdown, saying she is eager for the trial to begin and describing it as a bloodbath. So, kung maniniwala tayo sa kwento ng Politico News, nasabi galing sa insider nila, lumalabas na pangsarili yung ambisyon ni pangsarili niya, hindi para po sa accountability. And this is, a very, very bad precedent. Pangsarili ni Chis Escudero. Ngayon, sabi ko sa inyo kanina, nagpa-press con si Chis Escudero. O, ito siya. Pakinggan natin yung parte ng kanyang sinasabi. Congress will parang pursue with the trial. Kasi what if bigas na magpupunta? Anong tanong mo ulit? Walang assurance? Walang assurance na tutuloy ang trial ng impeachment sa 20th. Kasi may sabi niyo may isang possible. Ang problema ko dun sa tanong na yun, kasi ang lalabas niyan walang assurance na tutuloy hindi nga ganun yun We cannot bind the subsequent Congress. That's all I'm saying. The next Congress can decide in the same manner or in a different manner. Hindi ko sinasabing walang assurance na hindi tutuloy. I'm not saying that, You're asking questions within the realm of possibilities, You're asking, posible ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin imposible. Kasi posible naman talaga, but you cannot quote me and saying na posible hindi na matuloy kasi hindi. In the realm of possibilities, everything is possible. But you also cannot assure that the trial will happen on the 20th Congress because they can decide. In the ordinary course of events, it should. Unless, magkaiba yung tutuloy kung gusto nila sa tutuloy kung ayaw nila. Hindi tutuloy kung ayaw nila. Magkaiba yun. Bakit magkaiba? In the ordinary course of events, it should. Unless they decide otherwise. Kung hindi sang-ayon yung isang panig sa gagawin ng Senado, malaya silang makakaakyat. Gano'n naman yung sistema natin, di ba? Whatever the Senate decides by a majority vote, if you disagree with it, you can question it before the courts. That's how our system works. Hindi naman ito nakukuha sa pilitan. Hindi naman pwedeng magbotohan ng Kamara para pwersahin ng Senado gawin ng isang bagay na ayaw gawin ng Senado. At kung sa tingin ng isang panig, may nilalabag kaming batas o probisyon ng saligang batas, karapatan nilang umakyat sa Korte Suprema at questionin ito. Pero sa ngayon, puro posibilidad lang yung pinag-uusapan at tanong ninyo. Sinasagot ko na nakita natin nangyari yan noon. Sa kalagitnaan ng impeachment, di ba? Noong panahon nga ni Pangulong Estrada, nag-withdraw yung prosecutors. Natuloy ba ang impeachment? Hindi. Sa dulo, in-archive na nga lang yun kasi ayaw na magpakita ng prosecutors. Pero ang must, sir, is mag-convene kayo sa impeachment court before you adjourn. Anong year ba yung EDSA? 2001? O tamo, tapos nag-election din nun, nalala mo? So, hindi na pag-usapan kung tatawid dahil nag-withdraw na. Nag-EDSA at nag-withdraw na. Pero yung pinag-uusapan nyo ngayon, di ba? Tutuloy ba pag nag-resign? O bakit kung natanggal? Di ba nakatakbo pa nga uli si Pangulong Estrada? Kasi hindi nagdesisyon nun na hiwalay yung issue ng perpetual disqualification sa pagkakatanggal sa pwesto. So we're basically facing the same issues over and over again, but we've seen it happen already, so we shouldn't be surprised at some of the surprises we should be seeing in the next couple of weeks or months. Yes. Must na mag-convene kayo sa impeachment court para yung next Congress, doon sila mag-decide kung tutuloy o hindi. Yun ay isang ayon sa rules namin. Sa pagkakaunawa ko din ng rules namin. Di ba nga opinion din ni Senator Coco, tutuloy ito hanggang sa susunod. Ang opinion naman ng iba ay hindi tutuloy. Di ba? Kanya-kanya ng opinion yan. Pero sa dulo, ang susundin kung may magmosyon sa bagay na yan ay ang mayoriya ng Senado. Yung hindi sang-ayon sa magiging pasya ng Senado, karapatan nilang umakyat sa Korte Suprema para bigyang linaw yung issue ito kung may paglabag nga ba o wala. Tingin ninyo, nasa dulo na yon mga kababayan, last part.
ng press con. So, i-replay natin kung ano yung naunang mga na-discuss na tanong kay Chis Escudero sa pinatawag ng press con kanina in relation dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ayan po. Bago kami magtapos sa ika-11 na Kongreso. Bagamat may nakaka-appreciate na priority na approval ng mga priority bills, but according to Senator Amy Marcos, the schedule ng impeachment proceedings, tagapin na daw ng talo na daw. Ang plenaryo ang dapat magpasa niyan. Klaro naman ang kanyang opinyon at posisyon kaugnay sa bagay na yan. Pero hindi para sa akin na sabihin niya ang posisyon ng kabuuan ng Senado. Pag-uusapan yan sa susunod na mga araw marahil kapag nag-resume ang plenaryo, lalong-lalo na sa tinakdang petsa kung hindi ito mababago ng plenaryo sa ika-11 ng Hunyo. Pag-uusapan namin yan mamaya marahil dahil kapag ka naka-recess ang Kongreso at nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules ng Senado, Senate President ang unang magtatalaga ng schedule, pero hindi naman ibig sabihin na nakaukit na sa bato yun. Pwedeng baguhin yan kung sakasakali at anumang oras ng plenaryo. Kung yan ang mangyayari, plenaryo ang masusunod. Pangalawa, yung binabanggit na rule ni Senator Coco, Rule 10 in particular, yan ay tumutukoy na sa trial. Wala pa po kami doon. Hindi pa nga nagsisimula ang trial, hindi pa nga nare-refer yung impeachment complaint sa rules para magsilbing hudyat, para buuin na ang impeachment court na siyang magko-conduct ng trial. At sinabi ko na rin ito noon pa, nung inihain pa lang ang impeachment complaint. Ang pinakamalayong mararating na ng Senado ay mag-issue ng summons. Dahil meron 10 araw para magsumite ng sagot ang nasasakdal at pagdating ng June 30, mawawala na ng bisa ang otoridad ng mga prosecutors o sino mang kukunin nila na pribadong prosecutor na tumayo kaugnay ng kasong ito. Hindi pwede magpatuloy ang kaso na may isang panig lamang at wala ang kabilang panig. Sir, what about yung sinasabi ni Senator Coco na parang ang sayang daw kung na-convene na sana this week, may 7 to 8 days na nabigay na yung summons, nakasagot na si VP. Hindi, 10 days nga yun eh. Nakalagay sa rules, 10 days from receipt. So kung June 3 na padala, June 13 matatanggap, adjourned na rin ang Senado. Kung June 11 pinadala, June 21, adjourn na rin ng Senado at may naiiwan na lamang na ilang araw ang bisa ng otoridad nga ng mga prosecutor para ipagpatuloy ang trial nang walang panig mula sa kanila. SP. Hindi, dahil tapos na ang kanilang otoridad at otorisasyon mula sa 19th Congress. Hindi tulad ng Senado na semi-continuing body pang maisasabi. Ang Kongreso nagtatapos ito pagdating ng June 30. At anumang otoridad na binigay, authorization na binigay sa kanila, magwawakas na rin yan ng June 30. Ang private prosecutors, kung may kukunin sila, ganun din. Hindi rin pwedeng lumampas ng June 30 dahil kung yung principal na nagbigay sa kanila ng authority by an agent, wala na rin dapat yun. Sira na yun by June. Aling proposed timetable? Hindi na namin babaguhin na nga yung rules dahil nga, kung maalala nyo, siguro mga ilang buwan na ang nakakalipas na sinabi ko, may mga panukalang baguhin yung rules pero sa dulo, maliban na lang nga, ulitin ko, kung ang plenaryo ay magde-decide otherwise, hindi na lang kami magbabago ng rules dahil baka sabihin pinapalitan pa namin to in the middle of the game. So kung ano man yung mga nakatakdang rules sa rules of court ngayon na suppletorily applicable, yun na lamang yun. Dahil tiyak ko, ano man ang baguhin namin sa rules ngayon, may magre-reklamo at magre-reklamo mula sa isa o sa kabilang panig, citing quote-unquote, changing the rules in the middle of the game. Pero wala nang pre-trial starting June 30. Tama ba? Kasi nga, wala nang kinatawan mula sa kanila. So, ang pinaka pwede namin may padala, which is under the rules, bibigyan namin sila ng puwang na magsumite ng written interrogatories, which is part of pre-trial. Ibig sabihin nun, tatanungin na nila lahat ng gusto nilang tanungin mula sa kabilang panig, sasagutin ng kabilang panig, magtatanong din yung kabilang panig, sasagot din, hanggang doon na lang yun.
kung sasagutin nila, dahil pwede nilang piliing wag sagutin at wag pansinin yung written interrogatories na ipapadala ng magkabilang panig. And then the written interrogatories will be used during the trial proper? Yes, kung anong admissions man ang ginawa doon, magagamit yon ng magkabilang panig pagdating ng paglilitis. SP, since move na ng June 11, Yes, Nympha. yes, yung reading ng articles of impeachment, sa June 11 na rin lahat mangyayari yung pag... Lahat na. Ngayon, bakit? Meron kaming rule kaugnay ng 3 days bago namin ma-third reading ang isang panukalang batas. Pag hindi namin na second reading yan this week, hindi na namin mata-third reading yan next week. So time is of the essence insofar as passing certain bills are concerned na para mahabol yan sa 19th Congress. Kumbaga, yung pwede namin gawin ngayong linggo, hindi na namin pwedeng gawin next week kung gusto pa namin itong humabol. Sa kabilang banda, yung pag-issue ng summons, whether June 3 yan or June 11, pareho lamang naman ang epekto dahil yung panahong bibigay sa nasasakdal kay VP Sara para sumagot, babagsak na rin sa petsa na wala ng sesyon ang Senado at ang Kongreso. Kasi So, walang tatamaan, walang mapapaboran kaugnay nito. sa point ni Senator Pimentel, hindi naman kayo aabutin ng 1 o 2 oras sa pagpapabasa ng articles of impeachment during session at yung pagkukonvene ninyo as impeachment court kung matutuloy sana bukas. Hindi naman yan nalalaman pa kung anong mga punto ang i-raise ng iba naming kasamahan kapag binuksan at pinag-usapan na ito. Hindi pa nga nakaschedule para pag-usapan ito sa June 11 pa nga. Sa pagkakaalam ko, itatayo si Senator Pimentel para magtanong kaugnay nito. So hindi pwedeng sabihin ni Senator Coco na maikli lamang yon. Dahil ngayon nga, hindi dapat pag-usapan, mukhang pag-uusapan namin. So lalo na kapag yun talaga ang pag-uusapan, tinitiyak ko sa iyo, mas maraming sasabihin at mas maraming tatayo kaugnay ng iba't ibang punto sa bagay na ito. Ano yun, SP, ibig sabihin, iwasan nyo yung mainit na debate dito na makakakonsume Hindi sa ko oras iniiwasan yung mainit na debate. Ikaw naman, ikaw yung nagtanong maikli. Ngayon, ang sinasabi ko, hindi para sa kanya na sabihing maikli lang to o mahaba. Dahil hindi ko kayang pigilan sino man gusto magsalita kaugnay nito. Pero kapag ito'y nagsimula na nga, hindi na namin magagawa yung mga dapat sana namin gawin. Particularly, yung aaprubahan on second and third reading dahil yung ibang third reading kailangan pa ng BICAM. Kailangan pa rin ma-ratify yung BICAM. So, kailangan namin bigyan ng fighting chance man lang na maipasa ito. Ulitin ko, yung trial sa July 28 pa naman, 20th Congress, walang mawawala, walang madadagdag, walang mababawas. Pero itong mga second at third reading, malaki ang mawawala, malaki ang mababawas. Siguro naman, kapag papapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o dalawang kaling tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. Pero definitely, SP, magkukonvene kayo as impeachment court. Otherwise, pag hindi kayo nag-convene before you adjourn, walang impeachment trial next Congress. Kasama yan siguro sa pagdidebatihan dahil ang dami ko nang napapanood na nagbibigay ng kani-kanyang opinyon. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo, ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Although at first instance, it can be decided by the Senate President, but ultimately, it will have to be confirmed and affirmed or rejected for that matter by plenary. Talagang halata mga kababayan na dinidribble. May base itong kwento rito sa Politico News. Dinidribble na, papatayin lang pala. Yan ang pananaw mga kababayan sa ginagawa ngayon ni Chis Escudero sa Senado. Yung June 11, so ibig sabihin sa June 11, sir, isa na lang. Ibig sabihin, sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magkukonvene kayo sa impeachment court. At doon din namin pagpapasyan anumang mga motion kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man. Ang dulo nun ay magko-convene ng impeachment court kung yan na magiging pasya ng Senado at i-issue yung summons sang-ayon sa aming rules para bigyan ng panahon sumagot ang Vice President. Pero since
inyo na po, hindi yung full-time Nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules, if I may direct your attention, it only refers to the Senate President. The Senate President shall set the date when the prosecutors will present the impeachment complaint. Ngayon, initially, yung Senate President, tulad ng sinabi ko, but plenary can decide otherwise if they should decide to do so. Sir, sabi mo, kung magpapasahan sa June 11, ibig sabihin pwede hindi matuloy yung Ang dami ko na kasing naririnig ng mga nagsasalita dito na miyembro ng 19th Congress. Di ba? So, pakinggan natin lahat yung kanilang mga motion. Kabilang na yung binanggit mo kanina na sinabi ni Senator Amy. So, pakinggan natin lahat at sa dulo, pagbobotohan lahat yan ng mga miyembro ng 19th Congress without prejudice to the 20th Congress deciding otherwise or in the same light, given the fact that the 19th Congress cannot bind subsequent Congresses or any Congress for that matter. Pero sir, would you insist na... Balik sa'yo, Nympha. Apo, sorry sir. Pero mag-insist kayo na mag-convene kayo sa impeachment court sa June 11? What do you mean by mag-i-insist, Nympha? Again, we will decide all of these things in accordance with what the plenary wants and in accordance with our rules. Yung rules namin, plenary din na nag-decide dun eh. Tandaan mo aaprubahan namin yung rules din. So, plenary ang magde-decide kung anong rules ang i-approve namin at kung anong gagawin namin. In the natural course, yes. Yun ang dapat mangyari. Unless, as I said, may mag-motion, may mag-object, magbotohan, in the end, plenary will decide. But that is what our rules provide. My answer is yes. June 11 SP. Ma'am. Sir, yung June 11 SP, hindi pa talaga siya nakataga sa bato kasi pwedeng pang yung plenary magsabi na wag na mag-convene sa 11. Nakataga siya sa bato in the sense na yun na yung panahon na darating ang mga miyembro ng Kamara dito dahil wala nang ibang petsa pang naiiwan. Huling araw na namin yun. But the convening, meaning pag nag-decide yung plenary na wag mag-convene sa 11, walang magko-convene. Ginawa yan dati Nag-decide doon sa impeachment case ni Erap. Nag-decide sila i-convene 6 days after. Sa impeachment case ni Chief Justice Corona, nag-decide sila na wag mag-convene ng Disyembre, mag-convene na lamang ng Enero. So, may mga president naman kaugnay nun. Ang kaibahan lang nito, tatawid ito ng panibagong kongreso. Ulitin ko, ang 19th Congress, no Congress can bind subsequent Congresses. Hindi kami pwede magpasa ng tinatawag nating irrepealable law. Hindi kami pwede magpasa ng isang bagay na hindi na pwedeng galawin o baguhin pa ng susunod na kongreso. So anumang pasa namin ay binding sa amin, pero hindi binding sa susunod na kongreso. So wala nga kasiguraduhan yung June 11 SP. Kung bali mag-decide ng plenary today, hanggang walang magko-convene sa June 11, then pa-overpowers for you. Kung mag-decide ang plenary today na hindi magko-convene sa June 11, Yes. in theory, yes, but I doubt that. I doubt that that will happen. Wala lang. I doubt lang. Duda lang ako na yun ang mangyayari dahil maliwanag naman ang tinatalaga ng rules, maliban na lamang kung may maliwanag at klarong basehan at rason para hindi gawin yon. Pero sa dulo, pagbobotohan pa rin yan. But sir, nothing prevents your police from saying, hindi na naman natin ito matatry, pasa na lang natin sa 20th Congress. Nothing prevents them, yes. As I said, nothing prevents anyone from making a motion, nothing prevents anyone from putting it to a vote, nothing prevents anyone from objecting, but ultimately, it will be debated and put to a vote. So ano yun? Anyway, paulit-ulit naman lang yung mga tanong at mga kasagutan ni Chis Escudero. If worse comes to worse, mga kababayan, wag lang tayong mag-alala kasi sabi nga natin, itong impeachment po laban kay Sara Duterte, isa lang ito sa mga sword of Damocles hanging before her head. Hindi man matuloy, alimbawa, yun ang worst comes to worst, o matuloy at makwit si Sara kasi ang dami niyang kaalyado sa Senado, kahit malakas yung mga ebidensya, mayroon pa naman pong DOJ. May kaso siya, mga kababayan, sa DOJ
Once na i-file yun sa korte, the same case po, yung nakapalaman sa articles of impeachment, yung Article 1, grave threats, inciting to sedition. O diba, may preliminary investigation na, may kakaharapin pa rin siya na kaso. Halimbawa, lumusot pa siya doon. Ay isa pa, mas malala nga po, yung crimes against humanity tulad ng kaso laban sa kanyang tatay. Ang sangkot doon, hindi lang mga kababayan si Sara, pati si Bato, si Bungo, and other officials of the PNP ng previous administration. Yan po, issuance ng warrant of arrest. So maraming problema, mga kababayan, na kinakarap si Sara Duterte. Hindi po ito persecution, kundi consequences ng kanyang mga maling aksyon, mga maling ginawa. Tama po mga kababayan. But anyway, sabi natin kanina, kung matuloy ito, kasi may mga doubts na, baka tigukin mga kababayan, patayin na lang itong impeachment case laban kay Sara kasi ang dami niyang mga kaalyado sa Senado. So subaybayan natin. At yun ang ating posisyon mga kababayan. Somebody, tulad ng sinabi natin kanina, somebody from the prosecution, halimbawa, diretso pa rin itong impeachment trial. Itong mga senador, tulad ni Amy Marcos, ni Bongo, Marcoleta, Bato, Robin Padilla, dapat ito ipetisyon na mag-inhibit sila na maupo ng mga senator judges kasi sila po may judgment na before pa na may magkaroon ng impeachment trial. This will be a mockery of the process. Mga kababayan, impeachment process kung uupo pa silang mga senator judges. Tama po? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.